Hello, good morning mga katrokes. Ngayon po ay nandito tayo sa ating mga taniman. Yan, mga patanim po nung nakaraang araw na saging. Medyo maganda na, suloy na siya. Dito rin tayo sa taniman natin ng sili na panigang. Dito rin tayo sa mais na puti. So ari ang ating tanim na mais na puti. Naganda na ho. Yan naman ninyo. Halos mag-iisang buwan ho aray. Kaya mataas-taas na. At medyo nagkauhod ng iba, pero gaya nga nang nasabi ko, para tayo makaiwas sa pag-spray, pagkaya pa nating pisil-pisilin gayaan, matatamaan pa ang uhod niyan. Huwag lang nasa kailaliman dito sa may katawan na ito. Pero kung dito lang sa mga talbusan pa lang ho na ito, ayos pa ho yan. Napapatay pa ho natin yan. Makaiwas tayo sa pag-spray. Hindi tayo gagamit ng mga pesticides. So yan ho. Lago na rin ng ating mga kabutihan din eh. Ayan yung kumutay. Yan, kamuting bagin ho yan. So medyo may katarikan lang ho aray. Aring taniman ng aray, kaya alalay-laan tayo paglalakadin at baka tayo madapa. Ayan. Yan yung bunga ng sili. Kasama ko din ang sili pagtatanay. Okay nyo. Yan ang ating kamutihan. Napaka yabong na ng ating kamote. Mga isang buwan pa ho tayo mag-aanin ng laman na rin. Huwag lang humakain ng daga. Ito ang ating niyog, ating lilinisan, at baka makain ho ng daga ay pag madumi, damo yung paligid, yung ganito. So kailangan nating linisan yan para hindi makain ng daga. Kalimitan dito kumakain ng daga. Yan, may balinghoy na rin tayo diyan. Ating yan, ang ating taniman. Nag-aantay lamang tayo ng ating pantanim sa babang yan para maitanim natin. Ganang pinunla pa natin, maliliit pa. So hayaan muna nating bumukal yung mga damo na yan, saka natin patutudlingan para mamatay ang ibang yung mga sibol na damo. Kita nyo nag-green na. Yung nakaraan ay tinabasan at may gitna isang linggo na nag-uulan, kaya yan tumubo na yung damo, yung mga bini, yung mga sa buto. Ngayon kung i-sprayhin natin, kaka-spray pa lang nung nakaraan na magtanim dyan ng sitaw, kaya hindi ko muna siya papa-sprayan ng herbicides para hindi masira yung ating lupa. Medyo malapad-lapad ho aray, ang tanimang aray nasa 1 hektare pa rin ho aray. Malapad-lapad pa. Nakakahapo lang aring garning maglakad din at matarik. Maganda na rin ang ating mga tanim na niyog. So aray linisan pa ho aring ibabaw na ari, at ang lalago na ng ipil-ipil. Ayan, sa banda raw malago na yung damo. Nadako naman tayo sa baba naman iyon. Titingnan naman natin yung mga tanim dito na saging. Tsaka yung niyog. Ayan medyo naganda na rin niyog. So yan, ibang tanim natin saging sa baba na yan. Tayo galing sa baba na yun. Paminsan-minsan ako nakapagbisita dito dahil matarik.
Yan, mga saging, may anahod yan pambubong. Ito, tatanggalin natin yung bagin para hindi siya mabalutan ng bagin. Ganyan ang pag-aalaga ng niyog, kasi pag ang puno niyan ay masukal na o kaya maraming ang damo, no? May mga bagay na ganito, kalimitan ho ikinakain nito ng daga. Tinatawag ng ibang mabait, ano, yan. So kailangan nating linisan. Yan, nakalinyan na po yan, may mais din daon. Ito pa, nababalot na rin ng cover crop, ano. Kaya kailangan nating linisan na ganyan. Yan, linis na rin dito, natatanim na ng sitaw. Malinis na ito, in-spray. Herbicides ang ginamit natin dito. Grass Zero. May tanim dito mais na puti. Sinabay na rin ho din yung tanim ng niyog. Ayan yung may mga tanim na rin ho diyan. Ayan yung mais, oh. May mga bunga na. Saka yung ating mga saging malapit na tayo makaharvest yan, oh. Medyo mataba-taba na rin yan. Yan. Ito yung masama sa pag-spray ng herbicides, ano ho. Kailangan itong ganito, gaya ng niyog, yan. Huwag tamaan ng pang-spray. Kasi iwas na tinamaan yan, mamamatay po yan. Kaya dapat medyo malayo sa puno. Ito, pinatataniman ko lang ho itong lupa na ito. So yan, pag nag-spray sila, tinatamaan ho ang puno, oh. Yan, kung mapansin nyo, oh. Yan, nadilaw. Ayan, oh. Sira po yung niyog. Kaya yan, magkapalit na naman tayo. So ito po ang dapat ingatan, lalo kung magpapa-spray po tayo ng herbicides, ano ho, yung pang damo. Pag medyo mataas na niyog na ganyan, okay na naman po yan. Wala naman tayong maging problema dati si mataas na siya. Ang halaga itong ganito, kailangan may kalahating metro o 1 metro sa paligid para hindi tamaan. So dahil hindi tayo nakasupervise dito nung na-spray nito at nakiusap lang sa akin na magtanim dito, ayan, nadadama yung niyog. So kailangan talaga ilayo, no, para makasurvive yung ating tanim na niyog. Gaya nito, oh. Yan, pag tinamaan siya, yan ang nangyayari. Kakaroon ng sunog yung mga dahon, at yan ay diretso sa talbos para mabulok yung talbos niya. Kaya
ito ang iingatan, lalo kung may mga tanim kayo na maliliit. So iingatan po natin kung gagamit tayo ng mga herbicides ano. Para hindi sa ganon madali yung matamaan o masira, mamatay yung ating mga tanim. Yan po, tingnan niyo po. Pag nakapasok kayo sa loob nito, patay yan ng talbos ano. So ito na yung ating mga tanim na tordan. Dito na rin tayo. Taniman natin ng tordan. Pinataniman ko rin nakaraang araw. Yun po. Ayan, pinaputol ko itong kawain na ito para mas makabuelo yung ating tanim na niyog at saging. Yun naman yung ampalayahan. So, tatawid tayo dito. Ayan. Ayan, matayin natin tordan. Naman tayo sa ampalayahan niya, no? Maakit na sa kung tawagin nila ay kitay di sa plastic straw. Maakit na sila dyan. So, ayan. Yun ang nagtanim yun. Magaba doon sa taas na yun. Ayan. Ganda rin ang palayo. Po ay may abono na rin. Yan. Inaasan po yun ang dahon. Yung mga matatandang dahon tinatanggal na. Para sustansya sa paakyat mapunta. Huwag dito sa matatandang dahon na yan. Yan. Talim natin nyug. Maganda na. Yan, tanggalan ng dahon. Yan, tanggalan mo ng dahon na. Mabawasan matandang dahon ano. Ayan na ginugupitan no. Ganyan po para tuloy-tuloy yung pagtaas at makaabot dito sa ito. Nylon na ito o tarsi dito. So ayan po. Maraming po salamat sa inyo. Walang sawang pagsubaybay sa aking munting nakayanan. Kung gusto niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye! Bye-bye.